Hi Aquarius! Welcome back sa ating channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Welcome to our Tagalog reading channel at gagawin natin ang inyong monthly reading para sa buwan ng September. Before that, maraming salamat po sa ating mga current subscribers at sa mga hindi bumitaw kasi I know na hindi tayo nakagawa ng reading last month, I believe. Kasi sa kadahilanan po na nasa medication po ako and ako po ay ooperahan next week. Okay? So, kaya tinatapos ko po itong mga reading na to this week para sa inyo. And salamat po sa mga hindi bumitaw at patiently na nag-antay sa inyong monthly Tagalog reading. Sa mga new viewers po natin, welcome. And nagtapos ako ng review ko. So, para matake ko tong isang certification exam and gladly nakapasa tayo dun, guys. So, please pray for me na I'll be better po in the coming weeks po after nung surgery. Okay? So, enough of that. Ngayon, Aquarius, gagawin natin ang inyong monthly reading, no? Sa love, finances, career, and general life situation. So, uunahin muna natin yung sa buhay pag-ibig nyo. Kukuha tayo ng 5 baraha. Titingnan natin para sa current month na to. September 2023, it could span across next month or next 3 months, okay? From the time na nakita mo tong reading na to. Short-term prediction, titingnan natin yung mga intuitive messages, guidance, wisdom, mga areas of concern, what do you need to be aware of, short-term prediction para sa inyong buhay pag-ibig. Okay, Aquarius? So, let's take a look. 5 baraha. Hindi tayo kukuha ng reversal cards, guys, or yung mga lumilipad na baraha. Dahil sa traditional tarot, kailangan natin i-honor yung baraha. So, para sa akin, naniniwala ako, kailangan sacred yung practice. Kukunin natin respectfully isa-isa at i-layout natin yung mga cards ninyo sa ating table. Okay? And, yes. So, 5 baraha at ika-clarify natin. Wala rin pong reversal dahil ika-clarify natin nga po ang mga baraha na nakuha natin. Okay? And, ito ay isang oracle card. So, I don't think na kailangan nating basahin to ng reversal. Okay? Gusto ko lang talagang basahin ng upright at i-clarify. That's my practice. Okay, okay. For some reason, binuksan natin, no? To the sea, yung inyong 4th card, Aquarius. So, nakikita mo to na parang you're going with the flow. Okay? You should go with the flow. Huwag mo i-try i-manipulate yung connection mo. Okay? With this person, meron ka ring unfinished symphony. For some reason, bigla natin nabubuksan, no? So, baka talagang gustong simulan tong reading na to dun sa last 2 cards mo. Okay. May unfinished business ka dun sa person mo or sa connection na to. Nagtapos, pero feeling mo na biglaan, no? Hindi ka ready na mag-end to. And so, baka yung partner mo rin or both kayong dalawa, may sudden shift dito para hindi nyo inasahan na magiging over to, no? Done and dusted. Okay? But I do see na it's not really over. Okay? Until it's over. Okay? So, for now kasi, it could come back. Okay? Hindi natin binibigyan ng false hope kasi binabasa natin yung baraha for what it is. Okay? Binabasa lang natin yung cards sa mga messages niya. So, don't shoot the messenger. Okay? Hindi tayo nandito para to feed you with their delusions. Okay, guys? Kasi ang purpose ng reading is to guide you. Kung mag-resonate ito, then it's good. If not, then hindi to para sa inyo. To the scene, nandito ka ngayon. You're not doing anything. Hindi mo kailangang i-force, hindi kailangan mag-exert ng effort para sa connection na to. Wala tayong kailangang gawin. Okay? But sinasabi rin dito na yung situation na to, it could be, may 360 turn around to. Okay? Pwedeng may reconciliation, pwedeng may coming together. It could be na nagtapos ng biglaan lang. Okay? Na hindi inaasahan. Marami tayong mga unfinished business, maraming questions, maraming mga katanungan na kailangan ng sagot or maaaring hindi tayo handa at na-shock tayo. Okay? Sa whatever to, kung nag-fall out tong connection na to, wala kayo sa talking stage right now, walang contact. Okay? Ngayon, babasahin natin pa-reverse na lang, no? Kasi binuksan natin tong dalawa sa huli. Ngayon, meron kang to be fair. See, I do see na merong hindi balanse, no? Sa pagbibigay natin ng
attention, ng love, at ng energy. Okay? So, yun yung kailangan nating itama sa connection na to. Okay? Kaya may unfinished symphony dito kasi merong isa dito na feeling niya naging unfair. Yung ending, naging unfair yung situation sa kanya or yung person mo basically. Okay? Pero for now, parang hinahayaan mo, wag mo nang i-force, bahala na ang Panginoon, o kung ano man yung paniniwala mo kung saan tayo dalhin ng tadhana dito. Okay? Pwede ring hang up pa tayo, no? Pero at the same time kasi, since naramdaman natin na yung connection nito sa person na to, maaring hindi na ibigay sa inyo yung deserve mo, or wala kayo sa same page ng person. It could be you, it could be them. Okay? Baligtarin nyo yung situation. Okay? Maaari na hindi kasi kayo nagkakaunawaan kung saan nyo gusto patungo itong relasyon na to. Okay? So, magkaiba kayo ng gusto. Ikaw gusto mo ng commitment, siya hindi pa handa. That's only one example. Okay? Ngayon, thinker. So, may nag-iisip dito maigi, no? Kung bakit. So, yun nga sinasabi ko, no? Dahil may unfinished symphony dito. At parang wala It's out of your control right now nung nagtapos to. Pero feeling mo hindi talaga dapat to magtapos ng ganong kabilis or ganon lang. Basta-basta. Inisip mo tuloy kung may value ba ako sa taong to? May worth ba ako sa taong to? Did he really mean what he said? Or he or she, no? Reverse yung situation. So, ang dami mong katanungan, no? It could also be na parang nag-overthink tayo about it. Okay? So, medyo nahirapang mag-let go right now, no? Yung dahil nga dito sa ating mental space. But at the same time, in your heart, wala namang action tayong kailangan gawin. Or paaaring hindi ka rin naman nag-exert na ng effort for the reason nga na nagtapos to or tinapos nila, or it could be them. Okay? But at the same time, it's you or them na iniisip pa rin to. Okay? Nag-iisip pa rin tayo. Bakit nangyari yan? Here and now. So, mabuhay sa kasalukuyan, no? Nasa gitna ka ng nakaraan at ng hinaharap. Okay? So, yun nga. So, something to na nangyari recently, in a recent past, or siguro the past few months na, or maybe a year from today, pero, alam mo yon, slowly, I think, natatanggap mo, ina-accept mo yon. Pero still, parang, may lingering residual energy dito, na naiisip mo pa rin yung connection, yung person, o yung situation mo, kasi parang, nung nagtapos, parang, baka biglaan, no? Kailangan pa dapat pag-usapan. Kailangan, pwede pang i-fix, pwede pang i-save. Pero, may isa na, alam mo yun, suddenly, gusto lang yung tapusin. Parang naghanap na lang ng dahilan to deflect ba kayo away from them. To deflect you away from them. Kaya naghahanap ng dahilan para matapos na. Pwedeng gano'n, yung person mo. Or it could be you, it could be them. Okay? Ngayon, i-clarify natin, no? Aquarius, tong mga barahan na to. Okay? Mag-dive deep tayo dito sa here and now. Sabi kasi, mag-focus ka sa present timeline mo. And that is September 2023. Time for a nap. Yeah. Ceasefire. Time na mag-break ka muna. Yung heart mo, pagpahingahin mo rin. Or magpahinga tayo from this person, no? Kung dinrain tayo nito. Or kung tinapos nila, bigla, okay, parang it's up to the air, it's up to the Lord, it's up to the universe or the divine. Kung mag-reconnect tayo, itong unfinished business na to, then good. Wala akong gagawin kasi to the sea. Parang you're going on a journey na parang sinasabi, let's take the nature, no? Or our guides, no? Dalhin tayo kung saan. Take its course. Kung saan tayo dalhin. Saan tayo papatungo. Okay? So, hinahayaan mo na lang. Muna. Non-action is an action. Ina-enjoy mo muna yung time away mo sa connection na to. Yung time away mo for yourself as well. Okay? So, it could also be a sign na mag-focus ka ngayon sa kailangan mong gawin sa'yo. Physical well-being, yung health mo, yung mental health mo rin, yung physical health mo. It could also be, it's up to you. Time up na para alagaan mo muna yung physical health mo also. Baka yun yung kailangan ng attention ngayon. Mag-focus ka doon sa present timeline, which is taking care of yourself. Okay? Yun yung sinasabi dito. Like, ako right now, at the present time, ang focus ko ngayon, sabihin ko sa inyo guys, is my health. Dahil may surgery ako next week. So, that's an example. Magre-resonate ako dyan if I'm Scorpio. Okay? That's an example. Okay, tingnan natin tong thinker, no? Basta mag-break muna kayo sa love life. Huwag nyo muna isipin. May sinasabi dito na mag-enjoy, get a lot of rest, a lot of sleep,
plenty of water. Yun ang na-sense ko. And, eat healthy. Ganon, no? Rejuvenate mo yung sarili mo. Ngayon, thinker, no? May iniisip ka or iniisip siya dito. Okay, thinker, treasure island. So, hinahanap mo, no? Iniisip mo parang, when can you find tong person na to? Na the one. Okay, na meant for you. Para kasing nahihirapan tayo. Kung isipin natin to, kailan ba darating yung taong para sa akin? Diba? Nasaan si the one, true love ko, yung soulmate ko, yung ultimate na makakatuluyan ko, nasan siya? You could be single right now or in a separation with a person, pero right now, hindi mo kino-consider na sila sa treasure island mo, no? Parang you leave it sa ating Panginoon or sa divine kung sino siya or saan mo ito makikita. Okay? So, ayaw mo na i-control. Yung mga connections mo in the past, hindi mo kino-control. Kung may bumalik, you're open. Pero, walang act of parang manipulation kang gagawin dito. I don't think so na ganun ka. Wala ring effort. Gusto mo natural na pumunta sa'yo. Like to the sea. Okay? Now, ano tong to be fair? Aquarius, no? So, gusto mo ng equality, Libra energy, Empress energy to, no? Ano tong to be fair? Bakit? Kasi pa yung past relationship mo, feeling mo hindi mo deserve. Parang hindi na ibigay yung dapat sa'yo. Or vice versa, diba? Gano'n, may imbalance eh. Okay, hindi pantay yung give and take. O see, hindi pantay yung give and take and then lumabas ang exchanging gift in alignment, diba? So, gusto mo ngayon, kung magkakaroon ka man ng connection or love interest, someone na kahit may differences kayo, willing mag-compromise, willing i-meet yung differences, willing i-resolve yung conflict. That's what you want, okay? Aquarius. Now, tingnan natin tong to the sea. Tingnan natin ang to the sea, Aquarius, no? Wala kang control issue dito. Time to go. See, nilet go mo. Papasok ka sa bagong door, sa bagong simula. It could be with the same person, it could be with a new person, pero ready kang mag-move on, ready kang mag-walk out dun sa isang situation na hindi na nagpapasaya sa'yo. Okay? Nandun ka na sa, I think, nasa acceptance ka na eh, rather than healing. Oh, mas minamahal mo ngayon yung sarili mo kasi meron kang time for anak. Although, alam mo na may unfinished business kayo nitong person mo. Tingnan natin to, i-clarify natin, willing ka namang mag-move forward, which is good. Nasa, alam mo ito, ang maganda dito, nasa here and now ka na. Focus ka sa sarili mo. Hinahanap mo pa rin yung the one for you. Okay? It's not like you're looking back on this person, hopeful ka pa na kayo. Parang somehow 50% tanggap mo na eh. Kasi you're walking away. Naghahanap ka nung mag-connection na tatratuhin ka nung partner mo na kung what you deserve as right, 'di ba? Yung deserve mo na love, na attention. Okay, hindi yung binibreadcrumb tayo or pinapaasa. Pero may unfinished symphony dito. Ano to? So, Aquarius, imagine. So, minamanifest ba mo tong connection na to na bumalik sa'yo? Okay, may desire pa rin, no? Okay? Pero, nagmo-move forward ka. Hopeful, yet parang you're looking forward. That's a very good energy, Aquarius, no? Para sa inyo ngayong month of September. So, I don't think nakalimutan natin tong person na to, no? You're still there. Andun pa rin yung energy, no? Nila. Okay? But, I don't think hinahayaan mo na makontrol yung feelings mo, yung thoughts mo nitong taong to. Okay? So, yun yung energy na pumapasok sa inyo ngayong September 2023, Aquarius. Okay? So, sana nag-resonate tong love reading na to for you guys. Ngayon, tingnan naman natin ang inyong general life situation. Career yon, saka financial situation mo. Para sa month of September 2023, titingnan natin yung mga intuitive messages, guidance, wisdom, and advices pagdating naman sa general life situation mo. Okay, Aquarius? Now, for some reason, I keep thinking of Scorpio, no? I don't know, baka you keep dealing with a Scorpio also. It's just, no, it doesn't matter. Sinabi ko lang. Okay, so, 5 baraha naman. Sa Aquarius, general life situation sa month ng September 2023. Let's see po. Ano po to? September 2023. Okay. 5 baraha. Ika-clarify natin, guys. Para sa ating Aquarius. So, yun, guys. Like I said, operahan ako next Saturday. Please pray for me.
Include me in your prayers. I will appreciate very much as your energy exchange for me. Thank you. Okay, fourth card, Aquarius. Okay, clarify din natin yan, guys. So, it could be career, finances, or even an extended love reading, no? Kasi general snapshot to ng buhay mo for September 2023. Alright? So, first card, no? Ito ay Nine of Cups, satisfaction. You see, nakita natin yung love reading nyo. Di ba sinabi ko sa inyo na contented and happy ka at the present time. Though may pinagdaanan kang heartbreak, hindi siya nadederil eh. Hindi ka hinaheld back nung past. Tapos hindi ka rin naman masyadong nag-anticipate sa future. No, hindi mo rin nirarush na mahanap yung partner mo. Although, naiisip mo yun, nasa puso mo yun. That's one example. Pero happy ka. Nine of Cups. Satisfaction. Okay, you have everything naman. Except yung Ten of Cups mo is yung married life. Okay? Pero, it's not something, hindi yun yung energy na, alam mo yun, na kailangan mo magkaroon ng boyfriend or ng asawa just to be happy. Wala ka doon sa energy na yun. And it shows doon sa love reading mo kanina. Ito yung energy na yun. Basically, Nine of Cups. Napakaganda ng September month mo. Pagdating sa vibration mo sa, or outlook mo rin sa pag-ibig. Okay? Now, meron kang the Sun, major arcana, clarity. So, ngayon, siguro, why do I feel like yung life mo ngayon, kahit anong hardship yata yung iba to sa'yo, Aquarius, no? Love man yan sa career or finances, talagang napaka-positive na outlook natin. For September 2023, I don't know kung anong energy ang nakakapag-trigger sa inyo to stay positive and optimistic. Okay? It could also be na may area sa situation mo ngayon na bigla magkakaroon ng great news or great movement, clarity, and something na magdadala ng so much happiness. Okay? Oo, happy ka na. May Nine of Cups ka dyan. Pero at the same time, may clarity, no? May magliliwanag sa'yo, parang eureka moment. Kasi kung sa love reading mo kanina, meron kang thinker, you will find the answers to your questions. It doesn't have to be love. Pwede rin sa career or finances mo. But finally, it will all make sense. Kung ano man yan, na before may confusion ka. Okay? Aquarius, meron kang Three of Wands, patience. So, this month of September, inaas ka na habaan mo yung pasensya, no? Kung mahaba yung pasensya natin, mas habaan pa natin. Kasi, nag-appear siya eh. So, kung feeling mo nauubos na yung pasensya mo, extend natin, no? Kahit sa anong situation yun ng buhay mo. Kung stress sa work, or it could be sa career mo ba yan, habaan ng pasensya sa mga trabaho. Kung sa finances, work hard pa, makakamit mo rin yung stability and security na hinahanap mo. Okay? It's not an overnight success, sinasabi nga. So, be more patient for September. Okay? Huwag ka muna maging impatient o mag-rush into things. Kung gagawa tayo ng mga decisions in life, think about it first. Huwag magmadali. Be patient. Okay? Kung may mga bagay na hindi minamadali, baka kailangan mong pag-isipan, kailangan pag-aralan, yun ang sinasabi dito. Pag gumawa ng mga decisions na padalos-dalos, huwag tayong gagawa ng mga padalos-dalos na actions at decisions. Okay? Now, Aquarius, special card to sa Beautiful Creatures Tarot, you are one. Authenticity. So, pwede to as a guide na eto dalawang angulo to. It could be na ina-ask ka to come out of your shell, na maging comfortable ka pa rin sa whatever, kung ano ang iba to sa'yo sa buhay, no? Okay? Get used to it, get comfortable with challenges, sa mga problema. Okay? Or at the same time, wag natin masyadong ipakita or ipakilala kung sino tayo or kung ano ang mga meron tayo. Okay, wag nating sabihin lahat. Wag mo ilatag lahat ng baraha mo. It could be dalawang kind of energy yan. Kaklarify natin mamaya. Kasi it's wearing a false mask, diba? You are one, authenticity. It could be asking you na huwag masyadong maging authentic or genuine, no? Or it could be, kailangan maging discerning tayo kung sino yung mga authentic or genuine sa atin. Okay? I-clarify natin ito later on para malaman natin exactly ano tong authenticity, no? It could also be some people trying to wear false masks. You know, huwag tayong maniwala to surface level kung ano yung offer nila, kung ano yung mga sinasabi nila.
Like I said, clarify natin later on. Okay, Aquarius? Now, yung last card mo, meron kang the Empress. Creativity, expansion to, no? So, may mga concept or mga new beginnings ka na may i-entertain mo, napapasok, okay? Like I said, sa buhay to, could be kahit saan area ng buhay mo, okay? Baka introducing ka sa new job, no? New ventures, new sideline, hassles, pwede rin mga new family member, no? Pwede rin mabuntis ka, creativity, literally, if, you know, mag-give birth ka, good news din yan. But it's all about parang umpisa ng something big, okay? Something important sa'yo. Okay? Yan ang Empress, okay? Na ika-clarify natin isa-isa to, Aquarius, okay? Ano po tong satisfaction, 9 of Cups, no? Kasi nandiyan ka sa energy na yun this September. Tingnan natin to. So, meron kang contentment. So, 9, mag-cycle ka sa 10. Okay? Like I said, sa traditional tarot, ang contentment is that alam mo yun, na-master mo na yung emotional happiness. Kasi meron kang the sun, clarity, no? So, may emotional bliss or happiness kang or enjoy ka. You will be in joy, in happiness, you know, this month of September. Okay? Satisfaction and contentment sa buhay. Emotionally to, guys. Emotionally fulfilled ka. Happy ka with your family, with the people you love, around you, yung support system mo, masaya ka. Baka naman din yung teamwork nyo, yung colleagues mo rin, supportive sa'yo, everything's going fine talaga. Pagdating sa larangan ng emotion mo, yung emotional state mo is parang sabihin natin na unshakable, in good spirit ka for September 2023 in general. Okay? Now, siguro kahit ano pa iba to sa'yo, like I said, sinasabi ko nga, it doesn't have to be na good things ang lang to, guys. Pero sa other areas ng buhay mo rin, alam mo yun, yung parang malalampasan mo and you will emerge pa rin na masaya. Alam mo yun, may ability ka to turn a situation or see a situation in a good light, in a good way, no? Hindi mo nakikita yung setbacks mo. Ginagamit mo siya pa instead for you to grow and improve, no? Hindi mo siya tinitingnan as something negative, okay? You see yung half cup mo as full rather than empty. Ngayon, tong clarity, no? Na matatanggap mo or natanggap mo na. September, Eureka moment, revelation, clarity, no? Knight of Wands, desire. So, you could have someone interested with you na magbibring sa'yo ng kaliwanagan sa mga tanong mo or yung confusion mo ba, magkakaroon ng kasagutan. Galing to sa isang tao na maaaring mag-express nung clarity na yan. Okay? Meron silang desire or interest to give you yung kaliwanagan na kinakailangan mo. Okay? Itong Knight of Wands na to. It could also be sa love reading naman. Pwede siyang someone na attracted sa'yo, okay, na nagugulahan ka kung gusto ka ba niya o hindi. Kung ang ex din to, bibigyan ka niya ng clarity dun sa unfinished symphony. Okay? Could also be a new lover. It could also be yung mga areas of concern mo sa finances and career mo na once na malabo, pero itong si Knight of Wands, bibigyan ka ng answers. Okay, bibigyan ka ng answers nito. They are capable to give you that. Kasi ang Knight of Wands are goal getters to. So, may mga desire din tayo or ambition sa buhay natin na sa ngayon parang nahihirapan tayong ma-achieve, but eventually with the Sun card dito, no, hindi ka na malulos. May direction. Okay? Yung mga desires and goals mo and ambitions. Okay? Binabasa natin to sa lahat ng aspect ng buhay nyo. Kaya ano to yung kailangan mong maging patient, Aquarius, no? Kailangan mo daw maging patient saan? Meron kang Two of Pentacles, flexibility. Okay. So, ito yung panahon na sinasabi natin na maging mas pasensyoso tayo dahil nire-require tayo na mag-move around, no? Kung ikaw yung tao na rigid or focus lang sa isang bagay, isang sitwasyon or tao, sinasabi dito na maging patient tayo na maging mas open-minded, mas flexible or adaptable sa mga situation na darating sa buhay natin or mga connection. Okay? Kung sa mga tao to na kailangan nating i-deal with, okay,
Kailangan mas maging open-minded tayo and acceptable, less on being judgmental. Kung sa mga connection store, the people we date, yung mga standards natin, maging patient tayo to entertain them. Okay, they may not appear na parang we like them at the beginning, gusto natin siya sa umpisa. Pero at the end, eventually along the way din, magugustuhan mo pala sila. So, be more flexible din sa mga standards natin when it comes to making friends, no? Siguro may certain type tayo. May characteristics na hinahanap sa isang tao para maging friend natin or maging mga ka-relationship natin. But, give people chances. Yun ang sinasabi dito, be patient, okay? And also sa career finances mo, maging patient ka doon sa mga bagay na kailangan mong i-juggle, okay? Kung na maging, di ka lang focus sa isa, tapos baka may marami ka pang kailangan ding, pagsabay-sabayan ng mga bagay na kailangan mong gawin at one time, no? Sinasabi dito, mas maging patient ka lang daw. Huwag kang mag-give up too quickly, or huwag kang sabihin mo, ayoko na nito, pagod na, ang dami kong ginagawa dito, here and there, A, B, C. Sinasabi na, kayanin natin little bit of stretch ang kailangan for this month of September, okay? Ngayon, tong authenticity, Aquarius. Tingnan natin tong authenticity para sa'yo. Okay? Now, meron ka 2 of Wands decision. So, yeah. You see here? So, ito sinasabi ngayon, no? It makes sense. Di ba sinasabi ko, there are, kailangan mong gumawa ng decision, wag padalot sa dalos. Okay? At the same time, kailangan, pag gumawa ka ng decision na yon, there's a call here, this month of September, gumawa ng decision sa bagay-bagay sa buhay mo. Kailangan, pag gumawa ka ng decision, it's something na galing sa puso mo, something na pinag-isipan mo ng maigi, yun yung authenticity. Okay? Hindi, kung ano yung gusto mo, yun yung, mag-decide ka based sa kung ano yung gusto mo. You are one, diba? Be more authentic. Pag gagawa tayo ng mga, we will have to make up choices, be more authentic, more genuine, be more honest. If someone, yung partner mo, or yung colleagues mo, or yung sa situation sa pera, you need to make a decision there. Let's say, sa finances mo, whether to invest or not to invest sa isang venture. Okay? Be more authentic dun sa kausap or ka-business mo. Be more transparent. Transparent ba sila sa venture mo? Alam mo ba lahat? Walang loopholes. Yun ang isang example. Walang other catch. Okay? So, yun. Be sure lang na di tayo madaling ma-deceive. That's an example. Okay? Ingat tayo sa pagde-decide, okay? Sa love man yan, career or finances. Make sure, check mo yung contract, i-background check mo rin yung person kung honest ba sila or hindi. Baka may deceitful energy, or baka may scam or may fraud. These things, or may catch doon na yung pala, yung contract na pipirmahan mo, may bond. So, you have to be careful, okay? Huwag padalos-dalos, okay? Baka kasi, yun nga, may false mask dito. Okay? Sa love situation, like I said, same din. Kung magde-decide tayo, get to know people better. And also, it could also be a warning, not to be gullible or too open about sa mga personal situations natin or personal things, Huwag mo masyadong i-divulge lahat. Okay, kilalanin muna natin or kung mapagkakatiwalaan bang isang venture or not, or ang isang tao. Ngayon, ano tong creativity, Kasi I feel like it's connected dito sa decision. Ano tong creativity? The Chariot motion. So, good thing. Major arcana tong Emperor and then may Chariot. So, positive movement forward lahat ng mga ventures mo. Kung may creativity na mangyayari, may gusto kang start na something, Like, maybe another degree, babalik ka sa school. Okay, it will be successful. May movement doon. May growth sa personal development mo. Kung whatever yung gusto mong umpitsahan or iniisip na i-conceive or i-build as of this time, when you found this reading, it has the chance to grow. Okay? And make a lot of progress. Okay? Sa study man yung professional development, sa love, sa career and finances mo. Okay? May great progress doon. So, Aquarius, that's your reading, para sa buwan ng September 2023. I hope nag-resonate sa inyo ang inyong
love reading earlier, at itong general life mo sa career and finances, or it could be extended love reading nga, like I said. And I see you guys on the next monthly reading. Take care, Aquarius. God bless. Mahal ko kayo. Bye!